Si Tuya ay isang regular na lalaki na tinamaan ng kidlat isang araw at namatay. Siya ay nagpakita sa harap ng Diyos na humingi ng tawad sa kanya para sa pagkakamali, dahil sinusubukan lamang niyang mapabilib ang kanyang kaibigang si Zeus ngunit nabigong kontrolin ang kanyang kidlat. Para mabayaran ang maagang pagkamatay niya, hinayaan niya itong muling magkatawang tao sa mundong puno ng mahika, at pinayagan pa siyang dalhin ang kanyang cellphone para makapag-TikTok siya sa ibang mundo. Sa kanyang paggising sa bagong mundo, agad siyang tinawag ng Diyos at sinabi sa kanya na maaari siyang makipag-ugnayan sa kanya kahit kailan niya gusto. Pinutol ni Tuya ang tawag at nagsimulang maglakad, nang biglang huminto ang isang karwahe ng kabayo sa kanyang harapan, at isang lalaki ang bumaba at sumugod sa kanya. Mukhang humanga ang lalaki sa kanyang magarbong modernong damit, kaya dinala niya siya sa isang tindahan sa loob ng bayan, kung saan binabayaran siya ng lalaki para magsuot ng ilang damit na idinisenyo niya, bago iabot sa kanya ang ilang karaniwang damit. Mukhang maganda ang ginagawa ni Tuya at ginagamit niya ang kanyang Google Map para maghanap ng murang motel. Habang naglalakad sa isang eskinita, napansin niya ang dalawang babae na nag-aaway laban sa dalawang lalaki na may hawak na kristal. Tila binubuli nila ang mga babae sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mas kaunting pera, dahil hindi iyon ang presyo na kanilang napag-usapan para sa kristal. Pagkatapos ay nagpasya si Tuya na makialam at sinabi sa mga babae na bibilhin niya ito para sa isang gintong barya. Kaagad pagkatapos noon, pumulot siya ng bato at winasak ang magandang kristal, na ikinagalit ng mga lalaki at inatake nila siya. Sa kabutihang palad para sa kanya, binigyan siya ng Diyos ng mataas na mga istatistika sa pakikipaglaban. Sinubukan ng unang lalaki na saksakin siya, ngunit madali niyang naiwasan ang kanyang pag-atake, pagkatapos ay siniko niya siya at pinabagsak sa lupa, habang ang mga babae ay nakipaglaban din sa isang lalaki. Pagkatapos nito, pinuntahan niya ang mga babae at inabutan sila ng gintong barya para sa kristal. Pagkatapos ay ipinakilala ng mga babae ang kanilang sarili bilang sina LZ at Lenzy, na kambal na nagtatrabaho sa bayang ito. Tinanong niya kung alam nila ang isang murang hotel, at sinabi nila na alam nila at sasamahan nila siya doon. Pagkarating sa motel ay agad niyang ginamit ang kanyang alindog sa receptionist na ikinaingat ng kambal. Habang umiinom ng tsaa, sinabi ni LZ kay Tuya na maaari silang pumunta sa Adventurers Guild bukas, at lahat sila ay umalis para matulog ng mahimbing. Kinabukasan, pumunta si Tuya at ang mga babae sa guild kung saan napagtanto ni Tuya na hindi siya marunong bumasa. Tinawag siya ni Lenzy na isang repeater sa grade school, habang si LZ ay nakakuha ng isang quest upang patayin ang ilang mga lobo sa kagubatan. Pagkatapos magparehistro para makakuha ng espada para kay Tuya, tumungo sila sa kagubatan, kung saan napapalibutan sila ng mga lobo. Sinubukan ng isang lobo na salakayin si LZ, ngunit sinuntok niya ito habang ginagamit ni Tuya ang kanyang espada upang putulin ang lobo sa 2 piraso. Nagpasya si Lenzy na gamitin ang kanyang fire magic para atakihin ang lobo, na ikinagulat ni Tuya. Pagkatapos mangolekta ng mga sungay mula sa mga lobong ito, bumalik sila sa guild kung saan ibinebenta nila ang mga sungay para sa pera. Habang sila ay nagre-relax sa pag-inom ng tsaa, hiniling ni Tuya sa mga babae na turuan siya tungkol sa mundong ito at kung paano ginagamit ang mahika. Sinabi ni LZ na hindi siya kailanman makakagamit ng mahika, dahil ang mga taong may mana lamang ang maaaring gumamit ng mahika, at ang mga walang mana ay kailangang gumamit pa ng mga armas para sa mga labanan. Tinanong ni Tuya si Lenzy kung may paraan para malaman kung mayroon siyang mana, at naglabas si Lenzy ng ilang mga kristal. Kinuha niya ang isa sa mga kristal at nagsabi ng isang spell, na nagpapalabas ng tubig sa kristal. Kinuha ni LZ ang kristal mula sa kanya at sinabi ang parehong magic spell, ngunit walang nangyari dahil isa rin siya sa mga walang gaanong mana. Kinuha ni Tuya ang kristal mula sa kanyang mga kamay bago magsabi ng magic spell, at dahil sa kanyang unlimited na mana, ang kristal ay nagpalabas ng maraming tubig, na ikinabigla ng mga babae. Kaya dinala nila siya sa labas upang subukan ang ilang iba pang mga kristal. Sinubukan niya ang lahat ng mga kristal sa harap nila, at lumalabas na talagang nagustuhan siya ng Diyos at binigyan siya ng kakayahan para sa lahat ng 6 na elemento. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang kakaibang kulay na kristal, at sinabi sa kanya ni Lenzy na ito ay para sa walang magic, na mayroon ng ilang mga tao, kabilang si LZ, na maaaring palakasin ang kanyang sariling lakas upang talunin ang mga tao. Nagpasya siyang subukan din ito, at sa kanilang sorpresa, nakagawa siya ng isang portal, na pwedeng gamitin para maglakbay sa ibang lugar.
Pagkatapos, bumalik sila sa loob, at nilapitan sila ng landlady kasama ang kanyang kaibigan, na isa ring cafe owner, at tinanong sila kung ano gusto nilang kainin. Tinanong siya ni Tuya kung nagbebenta ba sila ng ice cream, at tila wala pa sa kanila ang nakarinig noon, kaya ginamit ni Tuya ang kanyang telepono para malaman ang isang recipe at nagsimulang gumawa nito habang binubuli si LZ. Natapos na ang paggawa ng ice cream, at lahat sila ay nasiyahan sa pagkain nito. Kinabukasan, nagpasya silang maglakad-lakad sa lungsod ng sama-sama, at narinig nila ang isang grupo ng mga sigawan kung saan nagtitipon ang mga tao. Agad silang sumugod dito, at nakita nila ang isang babaeng samurai na nakasuot ng pink, na nakaharap sa isang grupo ng mga lalaki. Sinubukan siyang salakayin ng dalawa sa mga lalaki, ngunit iniiwasan niya ang kanilang mga pag-atake at madali silang sinipa. Bago niya mabawi ang kanyang lakas, isang lalaki ang tumalon sa likod niya na may dalang espada at sinubukan siyang salakayin. Ngunit si Tuya ay gumagamit ng earth magic at naghagis ng buhangin sa kanyang mga mata bago siya sinipa sa mukha. Sinamahan din siya ni LZ at mabilis na natalo ang ilang tulisan, bago silang lahat ay tumakbo at nagtago sa isang eskinita. Nagpasalamat ang babaeng samurai sa kanilang tulong at ipinakilala ang sarili bilang si Yae, at tila siya nagugutom. Kaya dinala sila ni Tuya sa isang restaurant, kung saan sinimulan niyang punan ang kanyang bibig ng lahat ng uri ng pagkain. Ipinaliwanag ni Yae na kabilang siya sa isang pamilya ng mga mandirigma mula sa kalapit na kaharian at naglalakbay upang matuto ng bagong martial arts. Nagkwentuhan sila saglit at tila naubusan ng pera si Tuya dahil sa dami ng mga pagkain na in-order nila. Pagkatapos ng tanghalian, sumakay sila sa karwahe ng kabayo at nagsimulang maglakbay sa mga kagubatan, habang sinusubukan ni Tuya na matuto ng mga bagong uri ng mahika sa pamamagitan ng aklat na ibinigay sa kanya ni Lenzi. Nagtatapos siya sa pag-aaral ng isang spell na nagbibigay sa kanya ng kakayahang hilahin ang anumang bagay pabalik sa kanya. Sinubukan niya ang headband na suot ni Yae, at matapos itong gumana, ito ay nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa na matuto pa ng spell na maaaring magpapataas ng kanyang pang-amoy. Sa sandaling gawin niya iyon, naamoy niya ang amoy ng dugo na nagmumula sa malapit, kaya agad silang sumugod patungo sa lugar na iyon at nakakita ng grupo ng mga halimaw na butiki na nakapalibot sa mga lalaki. Gumamit kaagad si Lenzi ng explosion spell para pasabugan ang mga halimaw, habang si LZ ay tumalon at umatake gamit ang kanyang suntok, at si Yae gamit naman ang kanyang espada. Habang pinapatay ang mga halimaw, natitasid si Yae, na nagbibigay ng pagkakataon sa halimaw na umatake, ngunit ginamit ni Tuya ang kanyang spell na dahilan upang mad-ulush at mahulog ang halimaw habang agad itong pinatay ni Yae. Pagkatapos nito, naisip nila na ang mga halimaw ay natalo na. Ngunit nagsimulang tumawag ng mas maraming halimaw ang isang nakahod na lalaki habang sumugod sina LZ at Yae para sa isang pag-atake. Nakalulungkot, sila ay lubos na nahihigitan ng mga halimaw, ngunit sinabi ni Lenzi kay Tuya na patayin ang nakahod na lalaki kung gusto nilang matalo ang mga halimaw. Kaya, nagpasya si Tuya na atakihin siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang sleep magic, na nagpatambo sa kanya ng ilang beses hanggang sa siya ay mahuli. Nang matapos ang labanan, ang mga lalaking sinalakay ay lumapit kay Tuya at nagpasalamat sa kanyang tulong. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nakarinig sila ng sumisigaw na boses na nagmumula sa isang karwahe. Si Tuya at ang iba pa ay agad na sumugod patungo sa karwahe, at natagpuan ang isang matandang butler na duguan sa sahig habang ang babae ay umiiyak para sa kanya. Sinabi kay Tuya na iligtas siya habang siya ay nabaril ng isang palaso. Sinabi ni Lenzi kay Tuya na hindi niya magagamit ang healing magic hanggang hindi naaalis ang arrow sa dibdib nito. Humahanga si Lenzi sa kanyang pull-out game habang kinukuha niya ang arrow bago pagalingin siya pabalik sa buong kalusugan. Pagkatapos ng lahat, pinasalamatan siya ng babae para sa kanyang serbisyo, at sinabi sa kanila ng butler na ang babae ay isang prinsesa, na agad na nagre-resulta sa lahat na lumuhad. Ngunit si Tuya ay hindi lumuhad, at wala siyang pakialam sa mga maharlika. Ipinakilala ng prinsesa ang kanyang sarili bilang si Sashi at sinabihan si Tuya na maging bodyguard niya, at samahan siya sa royal capital kung saan siya ay babayaran ng malaki. Sumang-ayon si Tuya, at lahat sila ay pumunta patungo sa royal capital sa kanyang karwahe. Sa wakas ay narating nila ang royal palace at natigilan sila nang makitang mas malaki pa ito kaysa sa inaasahan nila. Bumaba ang ama ni Sashi para batiin sila, at lumuhad para pasalamatan si Tuya sa pagliligtas sa buhay ng kanyang pinakamamahal na anak. Nang gabing iyon, umupo sila para uminom ng tsaa,
at sinimula ng lalaki na sabihin kay Tuya ang tungkol sa kanyang malungkot na buhay, dahil ang kanyang asawa ay nakarete sa kama na may dinadamdam na sakit, at sinusubukan naman ng mga tao na kunin si Sushi para gawing isang ransom. Sa pagkakataong iyon, lumapit din si Sashi sa mesa at sinabihan ang kanyang ama na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanyang ina. Nagulat si Tuya at nagtanong pa siya tungkol dito, ngunit sinabi sa kanya ng lalaki na bigla siyang nawalan ng paningin dahil sa sobrang panonood ng TikTok ilang taon na ang nakalilipas, at ang tanging taong makakapagpagaling sa kanyang mga mata ay ang kanyang lolo na may null magic. Ngunit nang mabalitaan niyang gumagamit ng TikTok ang kanyang apo, namatay siya sa pagkabigla. Nang marinig ito, ang mga babae ay tumingin kay Tuya dahil mayroon siyang malawak na hanay ng null magic. Kaya nagpa siyang subukan ito kung gagana. Dinala siya ng duke sa kanyang asawa, pagkatapos ay sinabihan siya ni Tuya na umupo at gumamit ng isang spell mula sa magic book, na nagtatapos sa pagpapagaling ng kanyang mga mata ng lubusan. Sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, nakikita niya muli ang mukha ng kanyang asawa. Pagkatapos nito, umupo silang lahat para uminom ng tsaa. Pagkatapos ay inalok sila ng duke ng 40 platinum coins para sa pagligtas sa kanyang anak na babae at pagpapagaling sa paningin ng kanyang asawa. Nagulat ang mga babae dito, dahil ang 1 platinum coin ay katumbas ng 10 gintong barya, na sapat na pera para magamit sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Binibigyan din sila ng duke ng mga medalya na hahayaan silang dumaan sa anumang teritoryo ng walang harang. Pagkatapos nito, lahat sila ay bumalik sa kanilang karwahe at nagsimula ng kanilang paglalakbay pauwi. Iminungkahi ni LZ na dapat silang mag-shopping, at agad na pumayag si Tuya bago sabihin sa kanila na pumunta sa kani-kanilang paraan at magkita sa inn mamaya. Pagsapit ng gabi, nakabalik na ang lahat sa inn at naghihintay habang wala pa si Tuya. Sa wakas, pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya na tumatakbo palapit sa kanila, at humanga ang mga babae sa kahanga-hangang coat na suot niya na pinamumuke siya na parang Korean heartthrob. Kinaumagahan, bumaba siya para mag-almusal ngunit sa kahilingan ng ilang lalaki, binuksan niya ang kanyang craftang table at gumawa ng chessboard para makapagpalipad sila ng ilang oras. Tinanong niya ang may-ari ng motel kung gusto niyang uminom ng soju ngayong gabi. Ngunit biglang pumasok si Yae at LZ sa motel mula sa labas na may dalang payong habang umuulan. Sinabi ni LZ kay Tuya na kailangan niyang bisitahin ang duke ngayon, kaya nagdala sila ng maraming cake para iharap niya sa duke. Lubos na nakalimutan ni Tuya ang tungkol sa kanyang appointment, kaya nagpasalamat siya sa kanya at pumunta sa mansyon ng duke upang makipagkita sa kanya. Lahat sila ay kumakain ng cake habang iniimbitahan siya ng duke para sa isang laro ng Japanese chess, at sa pagkakataong ito ay hindi na siya makakatanggi. Matagal na naglalaro si Tuya at ang duke, kaya pagkatapos may bowring, sinimulan ng prinsesa ang pang-iinis at pangingiliti kay Tuya. Pinatulog siya ni Tuya bago nagpaalam sa duke at umuwi para makatulog ng mahimbing. Kinaumagahan, pumunta lahat sina Tuya, LZ, Lenzi, at Yae sa Royal Guild kung saan nakakita sila ng napakalaking bilang ng quest sa board. Pumili si Tuya ng isa sa mga quest para sa kanila, na kinabibilangan ng slime ngunit agad na tumanggi ang mga babae. Pagkatapos nito, pumili siya ng ibang quest, na kinabibilangan ng pagkatalo sa isang headless knight. Pagkarating sa ruins, mabilis nilang nakita ang knight, at sinundan siya ni Yae bago siya atakihin ng knight at nagsalubong ang kanilang mga espada. Agad na tumalon si LZ at naghatid ng 2 malalaking suntok bago siya sinipa. Sa kanilang pagtataka, bumangon muli ang knight at itinapon ang kanyang ulo kay Yae, na hinarang ganito ng kanyang espada at ibinato pabalik sa knight, na muling sinipa ni LZ sa lupa. Bago bumangon ang knight sa pagkakataong ito, ginamit ni Lenzi ang kanyang ice magic para i-freeze siya sa lupa, habang gumagamit si Tuya ng isang light magic attack, at sinaksak ang knight ng isang grupo ng light spears, na agad siyang pinatay. Matapos makumplito ang quest, umupo silang lahat para sa ilang karapat-dapat na pahinga. Habang nagpapahinga, gustong tingnan ni Tuya kung may mga halimaw at bumangon siya para gamitin ang kanyang mahika para hanapin sila, ngunit wala siyang naramdaman. Pagkatapos nito, nagpa siyang gamitin ang kanyang magic para maghanap ng anumang kayamanan sa malapit. Sa kabutihang palad, naramdaman niya ang isang sinaunang relic na nakatago sa isang lugar sa kalaliman ng ruins na nagpapasigla rin sa iba pang mga babae. Kaya, pumunta silang lahat para hanapin ito. Nakarating silang lahat sa isang lugar kung saan nagmumula ang aura, ngunit nakita nilang nakabaon ito sa ilalim ng mga durog na bato.
Gumagamit si Lenzi ng magic spell, ganap na iba ang mga bato sa malapit at inilalantad ang malaking gate. Lahat sila ay pumasok sa gate at nakita ang kanilang mga sarili na bumababa sa isang madilim na hagdanan sa loob ng ruins. Ginagamit ni Lenzi ang kanyang light magic upang maipaliwanag ang daan habang si LZ at Yae ay sobrang takot at nagtatago sa likod ni Tuya. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, sa wakas ay narating nila ang isang pader na may nakaguhit na mga kasulatan, na hindi mabasa ni Tuya. Kaya, hiniling niya kay Lenzi na isalin ito. Nakapagtataka kahit na siya ay hindi mabasa dahil ito ay isang napakasinaunang teksto. Kaya, nagpa siya si Tuya na kumuha ng mga larawan ng sinaunang teksto upang may post niya ito sa FB Reels, at pagkatapos ay magpatuloy sa loob ng piitan. Pagkatapos lumipat ng mas malalim, nakakita sila ng isang pader na may earthstone na naka-embed sa loob nito na kailangang i-activate sa pamamagitan ng paggamit ng earth magic, na si Tuya lang ang nagtataglay. Umaatres ang lahat sa lugar habang ginagamit ni Tuya ang kanyang earth magic, at pagkatapos ng malaking dagandong, lumiwanag ang pinto at tuluyang bumukas. Lumipat silang lahat sa loob upang makahanap ng kakaibang fossil sa loob at ng pan-asa ni Tuya ang alikabok dito, nakakita siya ng salamin sa ilalim nito na may pulang core. Biglang, ang liwanag na bola na nasa himpapawid ay nagsisimulang kumukupas habang ang pulang core ay nagsisimulang lumiwanag. Nagsisimulang kumikinang ang fossil at nagiging halimaw na parang insekto, na lumilikha ng nakakabinging tunog na pumipilit sa grupo na takpan ang kanilang mga tainga nang mapagtanto nilang babagsak na ang piitan. Lumilikha si Tuya ng portal kung saan tumakas silang lahat patungo sa labas bago sumabog ang insekto. Sa loob ng ilang saglit, iniisip nilang ligtas na sila, ngunit biglang nagsimulang manginig ang lupa, at isang malaking pagsabog ang naganap kung saan lumitaw ang insekto at agad na inaatake si Tuya, na halos hindi nakaiwas sa pag-atake nito. Mabilis na ginamit ni Lenzi ang kanyang fire magic upang lumikha ng mga arrow at ishoot ito patungo sa halimaw, ngunit sinisip-sip lamang nito ang fire magic at ginagamit ito bilang pagkain. Na-trigger si Yae at sinubukang salakayin ang halimaw gamit ang kanyang espada, na halos walang epekto dahil sa matigas na shell nito. Nagpa siya si LZ na atakihin itong muli gamit ang kanyang malakas na suntok para lamang mapuwersa ito pabalik kapag ginamit ng insekto ang spin move nito. Napagtanto ni Tuya na walang silbi ang kanilang mga pag-atake, kaya ginamit niya ang kanyang sleep magic para mad-ulosh ang insekto, habang ginagamit ni Lenzi ang kanyang ice magic para magpatawag ng iceberg at ibinagsak ito sa halimaw. Kasunod nito, tumakbo pabalik si LZ sa halimaw para makaganti at sinipa ang yelo para mabali ang lahat ng paa nito. Lahat sila ay nagsimulang magdiwang, ngunit ang halimaw ay buhay pa rin at pinahaba ang isang paa nito upang saksakin ang balikat ni LZ. Sinubukan nitong saktan muli siya, ngunit patuloy na umiiwas at tumatakbo si LZ bago nagtago sa likod ng isang bato. Mabilis siyang sinundan ni Tuya at ginamit ang kanyang healing magic, habang si Yae ay sinusubukang atakihin muli ang halimaw, ngunit wala itong anumang pinsala. Habang muling ginagamit ni Lenzi ang kanyang ice magic sa halimaw. Nagulat sila, buhay pa ang halimaw at muling bumangon. Ngunit sa pagkakataong ito, biglang naalala ni Tuya ang itinuro sa kanya ni Tanggol sa Batang Quiapo at ginamit niya ang kanyang malakas na pull-out game para agawin ang core ng insekto bago ibinato ang isang alley-oop kay Els na mahilig dumurog sa balls. Agad na tumigil sa paggalaw ang halimaw at unti-unting naging abo. Pagkatapos ng lahat, nagpa siya silang bumalik sa lugar ng duke upang iulat ang bagong pag-unlad na ito. Ipinakita ni Tuya ang ilang larawan ng ruins, at ipinangako ng duke na susuriin ang mga ito. Pagkatapos magpaalam, nagpa siya ang grupo na bumalik sa kanilang motel para makapagpahinga. Kinaumagahan, ginamit ni Tuya ang kanyang mahika upang i-print ang lahat ng mga larawan sa isang album, at ginamit ang kanyang portal upang makarating sa mansyon ng duke, at nakita siyang nagmamadaling umalis sa kanyang karwahe. Agad na lumabas ang duke at lumapit kay Tuya, sinabi sa kanya na kailangan nila ang kanyang tulong dahil ang kanyang kapatid, ang hari, ay nolisan. Pumasok si Tuya sa karwahe, habang sinabi sa kanya ng duke na pinaghihinalaan nila na gusto ng kalapit na kaharian na mamatay ang hari upang makuha ng kanyang anak na babae ang trono, na madaling matalo. Dumating sila sa palasyo, at habang nasa hagdanan, nakasalubong nila ang isang lalaki na nagngangalang Panot. Sinabi ni Panot sa duke na ang mensahero mula sa kalapit na kaharian ay ang sospek, at nagtanong kung dapat nila itong patayin.
Ngunit sinabi sa kanya ng duke na walang sino man ang gagawa ng anumang karagdagang aksyon, habang pinapadulas siya ni Tuya dahil kinasusuklaman niya ang kanyang hitsura. Kasunod nito, narating nila ang silid ng hari kung saan siya nakahiga sa kama, at agad na pinone ng duke si Tuya upang harapin ang problema. Si Tuya ay nagpapatuloy at ginagamit ang kanyang recovery magic upang ganap na mapawalang bisa ang lason at pagalingin ang hari. Lahat ng tao sa paligid nila ay lubos na nagulat dito, at ang unang prinsesa na nagngangalang Yumi ay agad na niyakap ang kanyang ama. Ang pamilya ng hari ay nagpapasalamat kay Tuya habang ang berdeng buhok na royal mage ay nagsimulang lumapit kay Tuya at sinabi sa kanya na gusto niyang malaman ang lahat tungkol sa mga spell na alam niya. Agad na tinanong ng hari ang general tungkol sa salarin. Iniharap nila sa harap niya ang salarin, at kapatid pala ito ng babaeng tinulungan noon ni Tuya. Sinabi niya sa hari na kilala niya ang babae at hindi niya iniisip na nilason siya nito, kaya dinala siya ng general sa silid ng hari at inalok siya ng inumin. Tumanggi si Tuya dahil hindi siya lesenggo at sa halip ay ginamit niya ang kanyang mahika upang hanapin ang lason, at agad na nakita ang pinagmulan. Hiniling niya sa general na tawagan ang lahat sa silid kasama si Panot. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ay nagtipon sa loob ng silid, at si Tuya ay nagbuhos ng alak sa general, na umiinom nito nang walang anumang problema. Nangangahulugan nito na ang alak ay hindi nalason, kaya't siya ay nagsalin ng ilang alak sa baso ng hari at inialok ito kay Panot na tumangging uminom. Ngunit pilit na ibinuka ng general ang kanyang bibig at pinainom siya ng alak. Kaagad, nagsimulang isipin ni Panot na uminom siya ng alak mula sa basong may lason, ngunit sinabi sa kanya ni Tuyo na huwag mag-alala habang inaalis niya ang lason mula sa baso. Lahat ay nakatingin sa kanya habang ipinapaliwanag niya na naglagay lamang ng lason si Panot sa baso ng hari upang makakuha ng higit na kapangyarihan. Muli na namang napahanga ni Tuya si Yumi at ang reyna. Sinubukan ni Panot na tumakas, ngunit ginamit lang ni Tuya ang kanyang sleep magic para madapa siya. Ito ang dahilan kung bakit napaibig ang prinsesa kay Tuya. Pagkatapos nito, nagpa siya silang uminom ng tsaa, at habang nakikipag-usap si Tuya sa hari, biglang tumayo si Yumi at ipinahayag na nakapagdesisyon na siya at gustong pakasalan si Tuya. Nagulat ang lahat dito, kabilang si Tuya, ngunit nagsimulang ipagdiwang ng pamilya ng hari ang kanyang desisyon at pinag-uusapan ang tungkol sa pagsasagawa ng party. Ngunit tinanggihan ni Tuya ang kanyang alok, sinabi ng hari kay Tuya na ang prinsesa ay may magical eye at nakikita niya ang mga espesyal na kapangyarihan ng isang tao. Doon napagtanto ni Tuya kung bakit buong araw siyang tinitingnan ni Yumi, at sinabi niya sa kanila na 2 taon na lang mula ngayon ang mapapangasawa niya, kapag nasa hustong gulang na si Yumi. Pagkatapos nito, pumunta siya sa kanyang silid upang magpahinga, ngunit sa huli ay nakatanggap siya ng tawag mula sa Diyos. Binabati siya ng Diyos sa kanyang engagement at binigyan siya ng payo tungkol sa kasal bago niya pinutol ang tawag at natulog. Kinabukasan, bumalik siya sa motel kasama si Yumi, at ipinakilala siya sa ibang babae na kasama niya. Ipinahayag ni Yumi na mula ngayon ay titira na siya kay Tuya at magpaparehistro din sa guild. Mamaya sa araw na iyon, lahat sila ay pumasok sa loob ng kagubatan dahil gusto ni Yumi na subukan ang kanyang kakayahan. Nagpa siya silang kumuha ng quest para manghuli ng ilang unggoy, gaya ng naisip ni Tuya na hindi ito dapat maging napakahirap. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya si Yumi na gumamit ng summon ng magic at kaagad na lumitaw ang isang grupo ng mga lobo mula sa isang magic circle, at tumakbo sa loob ng kagubatan upang hanapin ang mga unggoy na ito. Habang pinupuri ng lahat si Yumi para sa kanyang mahika, biglang nagkaroon ng malakas na ingay at nagsilabasan ang malalaking gorilya mula sa mga palumpong, na hinahabol ang mga lobo. Agad na ipinakita ni Yumi ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pag-headshot sa isa sa mga gorilla, habang tinatapos ito ni Yare. Ginagamit ni Lenzi ang kanyang firestorm magic para atakihin ang mga gorilya, habang si Yumi ay na-headshot ang isa pa sa kanila. Sa wakas, nagpa siya si LZ na pumasok sa laban at sinuntok ang isa sa mga gorilya, habang sina Lenzi at Yumi ay parehong gumagamit ng lightning at fire magic arrows upang patayin ang natitirang 2 gorilya, na tinapos ang laban. Mukhang masaya silang lahat kay Yumi, at kahit papaano ay nagtagumpay si Tuya sa pagjuggling ng napakaraming babae ng sabay-sabay. Matapos makabalik sa motel, sinimulan ni Yumi na turuan si Tuya kung paano magsagawa ng summon ng magic, at kahit sa una niyang pagsubok, tinawag niya ang isang malaking itim na nilalang na nagiging isang higanteng puting tigre sa kanyang harapan.
Nagulat si Yumi dahil isa ito sa pinakapambihirang hayop na makukuha ng isang tao. Ngunit nagpasya si Tuya na ilagay ang kanyang kamay sa noo ng tigre, at matapos mapagtanto ang mga kakayahan ni Tuya sa mahika, literal na natamba ang tigre. Pagkatapos nito, ang tigre ay naging alagang hayop ni Tuya, na pinangalanan nitong Kowako. Pagkatapos ay sinabihan ni Tuya si Kowako na magpaliit dahil hindi siya makagalaw sa mga pampublikong lugar kasama niya, kaya ang tigre ay agad na naging isang cute na maliit na tigre. Kinabukasan, nagpasya si Tuya at ang grupo na kumuha ng quest para imbestigahan ang isang kastilyo, na dating research ground para sa slimes, at si Tuya lang ang tila nasa sabik dito. Pagkarating sa kastilyo, unang pumasok si Tuya, at bumagsak ang isang higanteng basin sa ibabaw ng kanyang ulo, na lumabas na isang slime. Sumulong sila sa isang library kung saan nakakita sila ng isang libro na naglalaman pa rin ng impormasyon tungkol sa presensya ng slime. Kinuha nila ang libro sa tabi nila at sumulong sa kastilyo, kung saan biglang napansin nila ang isang grupo ng mga berdeng slime na kilala sa pagkain ng mga damit. Ang mga babae ay agad na natarante sa kanila, ngunit si Tuya ay nakakagulat na mukhang maayos na ang mga babae ay nakakuha ng ilang slime sa kanila, at pinipigilan si Lenzi na gamitin ang kanyang fire magic sa kanila. Ipinatawag niya si Kowako at sinabihan siyang harapin ang mga slimes, at agad itong nag-transform bilang isang malaking tigre at ginamit ang tiger breath para atakehin sila. Ang pag-atake na ito ay lubhang hindi epektibo, at nagsisimula silang bumalik sa kanila. Kaya't sinabi ni Tuya sa lahat na umakyat sa hagdan. Nagpasya si LZ na sumulong ngunit nadulas dahil sa madulas na bagay sa sahig. Nakahanap sila ng isang bungkos ng slimes na naglalabas ng tubig. Nadulas silang lahat sa hagdan, ngunit nahuli ni Kowako si Tuya, habang ang mga babae ay nahulog sa berdeng slimes. Inaatake sila ng mga slimes, at agad na ginamit ni Tuya ang kanyang portal upang iligtas sila, ngunit gumugugol ng ilang oras sa pagtingin sa kanila. Nagalit si LZ at sinuntok siya sa tiyan. Pagkatapos nito, lumipat sila sa corridors, kung saan nakakita sila ng isang grupo ng mga estatwa na lumabas na mga espesyal na slime na nakakabit sa mga babae. Agad silang sumugod kay Yumi, na gumagamit ng wind magic para patayin silang lahat. Pagkatapos nito, nagsagawa ng boto ang mga babae at nagpasyang sunugin ang buong kastilyo. Kinabukasan, dinala ni Tuya si Kowako sa lungsod upang tuklasin kung saan nakita nila si Yae na may kausap na babae. Lumapit siya sa kanila at ipinaliwanag ni Yae na nawala ang babae, kaya ginamit ni Tuya ang kanyang search magic upang subukang hanapin ang kanyang pamilya ngunit nabigo. Kaya kinuha niya ang kanyang iPhone 14 Pro Max fully paid at ginamit ang Google Maps para mahanap ang kanyang pamilya. Isinama niya ang babae, at nakita nila ang kanyang ina, na may kausap na pulis. Kaya binalikan nila siya. Mukhang nagulat talaga si Yae sa mga feature ng iPhone na ito, kaya tinanong niya ito na alamin kung ayos lang ang kanyang stepbrother. Pumunta sila sa isang restaurant kung saan sinabi niya sa kanya na napakabait ng kanyang stepbrother at tinutulungan siya sa tuwing kailangan niya ng tulong. Nangako siyang hahanapin siya bago sila bumalik sa motel. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Lenzi sa kanyang silid at humingi ng tulong sa kanya, dahil nakakita siya ng sinaunang magic scroll na hindi niya mabasa. Agad na nagsimulang gamitin ni Tuya ang kanyang utak at lumikha ng isang pares ng magic glasses na makakabasa ng anumang wika, na nagbibigay daan kay Lenzi na basahin ang scroll. Ipinaliwanag niya na ipinapaliwanag nito kung paano gumamit ng offensive magic spell. Hiniling niya kay Tuya na tulungan at matutunan ang magic na ito, at pareho silang pumunta sa labas kung saan sinubukan muli ni Lenzi ang pag-atake ng water magic hanggang sa gamitin niya ang lahat ng kanyang mana at bumagsak sa braso ni Tuya. Binawi niya ito at pinahigop, ngunit kinabukasan, nakita niya itong muli sa loob ng kagubatan na nagsasanay. Agad niyang hinawakan ang kanyang braso at ipinadala ang kanyang magical energy sa kanyang katawan nang hindi gumagamit ng anumang proteksyon. Agad na bumuti ang pakiramdam ni Lenzi, at ipinaliwanag niya na itinuro sa kanya ng ginang mula sa kastilyo ng hari ang pamamaraang ito. Nagpasya siyang subukan muli ang magic ngunit nabigo muli at sinabi kay Tuya na sa tingin niya ay hindi niya magagawa ito. Si Tuya ay muling nag-udyok sa kanya, at nagpasya siyang bigyan ito muli, at sa pagkakataong ito ay natapos niya itong ganap na gumanap at sinisira ang isang buong puno. Kinabukasan, lumaban sila sa isang rock demon, at ginamit ni Lenzi ang kanyang bagong magic para pahinain ito, habang ginagamit ni LZ ang kanyang punchang gloves para tapusin ang trabaho, na nagtatapos sa pagsira sa kanyang gloves.
Nagpasya si Tuya na dalhin si LZ sa Royal Capital dahil medyo down siya at pinalitan nila ang kanyang gloves habang mukhang interesado siyang subukan ang isang damit. Dinala siya ni Tuya sa isang tindahan kung saan sinubukan ni LZ ang damit. Biglang nagpakita si Yumi at ang iba pang grupo, at sinabi sa kanya na siya mismo ang tinatawag ng hari para sa ilang mahalagang negosyo, na ikinagulat ng lahat. Si Tuya ay pumunta sa hari, at ang hari ay nagtapos sa pagbibigay sa kanya ng isang buong mansyon para sa pagiging engaged sa kanyang anak na babae. Dumating siya sa mansyon kasama ang mga babae, at lahat sila ay ginalugad ang magandang mansyon. Pagkatapos suriin ang loob, sinabi niya sa iba pang mga babae na dapat din silang lumipat ng mabilis na ikinagulat nila dahil ang mansyon ay regalo sa kanya at kay Yumi, ngunit nais ni Tuya na ang lahat ng mga babae ay tumira sa kanya. Umupo siya sa labas kasama ang tigre, nang tawagin siya ni Yumi para makipagkita sa mga manggagawa doon, si Lame ang mayordomo, at dalawang magagandang dalaga. Ipinaalam sa kanya ni Lame na dumating ang Duke at Soshi upang salubungin siya, at pumunta sa labas kasama si Yumi upang salubungin sila habang umiinom ng tsaa. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Duke na kailangan nilang magkaroon ng magandang relasyon sa kalapit na kaharian at sinabihan si Tuya na maging kanilang ambassador dahil mayroon siyang pinakamaraming riz na nakita niya. Sumang-ayon si Tuya, at kinabukasan, dumating ang mga sundalo mula sa magkabilang kaharian upang samahan siya sa kanyang mga paglalakbay upang mapanatili siyang ligtas. Sa paglalakbay, siya ay naglalaro ng chess kasama si Olga habang ang iba ay naglalaro ng tungits. Sa gabing iyon, lahat sila ay lumikha ng isang campfire kung saan ikinwento ni Tuya sa kanila ang kwento ni Mr. Bean, na sa tingin ng lahat ay napaka-nakakatawa. Nang biglang bumangon ang isa sa mga sundalong beastman at sinabi sa kanila na napapaligiran sila ng mga bandido. Ginagamit muli ni Tuya ang kanyang telepono at hinahanap ang lahat ng mga bandido sa kanyang telepono, bago i-click ang mga ito at panor-alisa silang lahat sa pamamagitan ng kanyang telepono. Nahuli nila ang lahat ng mga bandido at itinali sila, habang napansin ni Tuya na tila nagiging malapit na sina Olga at Leon, ang kapitan ng Royal Knights. Pinilit ng mga babae si Tuya na iwan si Olga para kay Leon at huwag nang agawin. Kaya kinabukasan, nilapitan ni Tuya si Leon habang bumibili ito ng mga kwintas. Si Leon ay nahihiya at nagsisinungaling na ito ay para sa kanyang ina, habang si Tuya ay nagpapakita sa kanya kung paano makakuha ng isang babae sa pamamagitan ng pagsasabi sa nakababatang kapatid na babae ni Olga na pumili ng kahit anong gusto niya dahil babayaran niya ito. Napagtanto ni Leon na ang gagawin, kaya bumili rin siya ng mamahaling bagay para kay Olga. Kinalaunan noong araw na iyon, habang silang lahat ay dumadaan sa lungsod, naramdaman ni Tuya at Kawako na may nagmamasid sa kanila mula sa isang pinagtataguan ngunit hindi nila mahanap ang salarin. Kaya nagpapatuloy sila sa caravan. Ipinaalam sa kanya ni Olga na hindi sila makakarating sa nayon ngayong gabi, kaya nagpasya silang mag-camp para sa gabi. Nang biglang sumigaw ang maraming hayop sa kagubatan, bigla silang tumangala at natakot nang makita ang isang higanteng dragon na lumilipad sa ibabaw nila. Ipinaalam ni Olga kay Tuya na tiyak na may nanghihimasok sa tahanan ng dragon, at iyon ang dahilan kung bakit galit na galit ang dragon. Muling kinuha ni Tuya ang kanyang iPhone at sinabi sa kanila na ang dragon ay papunta sa nayon, kaya mabilis silang sumugod dito ngunit medyo huli na. Nasusunog ang buong nayon habang umaatake ang dragon mula sa itaas. Sinimulan ng mga sundalo na iligtas ang mga taga-nayon habang ginagamit ni Tuya ang kanyang light magic para ihagis ng sibat ang dragon. Umiwas at umatake ang dragon gamit ang fire blast na naiwasan naman ni Tuya bago tumalon kay Kawako at tumakbo palayo. Iniiwasan niya ang fire blast at kinuha si Lenzi, at nagsimulang tumakbo patungo sa labas ng nayon. Nang makalabas na siya ng village, tumalikod siya para harapin ang dragon habang si Kawako ay umuungol patungo sa dragon. Ginagamit ni Tuya ang kanyang maramihang light magic spears at tinamaan ang dragon bago bumagsak. Agad na ginamit ni Lenzi ang kanyang water magic, pinutol ang kanyang mga pakpak habang ang dragon ay lumingon sa kanya at pinaputukan siya ng apoy. Iniligtas siya ni Tuya sa huling sandali habang si Yae ay tumalon at binulag siya ng kanyang espada. Sinuntok siya ni LZ gamit ang punching gloves niya pero walang nangyari. Tumalon si Tuya at sinubukang tapusin ang labanan, ngunit ang kanyang espada ay madaling mabasag. Ngunit siya ay iniligtas ng isang taong naghagis ng kutsilyo sa mata ng dragon.
Ang dragon ay nagngangalit at nagsimulang sunugin ang lahat, kaya sinabi ni Tuya na susunugan nila ito pabalik at si Lenzi ay lumikha ng isang lens, at ginamit niya ang kanyang light magic upang sunugin ang dragon, na nahulog at namatay. Biglang dumating ang isang malaking pulang dragon at humingi ng tawad sa problemang ginawa ng itim na dragon. Nagalit ang puting tigre sa dragon, ngunit pinatahimik siya ni Tuya at tinanggap ang paghingi ng tawad, at pagkatapos ay lumipad ang pulang dragon pabalik sa kanyang tahanan. Pagkatapos ng lahat sila ay tumulong sa pagpapanumbalik ng buong nayon at pagpapagaling ng mga sugatan, at nakatulog sa gabi. Matapos magkaroon ng isang mahusay na pagtulog, Tuya at ang grupo ay handa na upang ilipat muli. Ngunit bago siya makaalis sa nayon, nilapitan siya ng village elder na nagpasalamat sa kanya para sa kanyang tulong at binigyan siya ng pangil ng dragon bilang regalo sa pagtulong sa kanila. Binigyan din nila siya ng isang maliit na kutsilyo na nakita nila sa mata ng dragon, na nagpapaalala sa kanya ng pangyayaring iyon. Pagkatapos nilang magpaalam, pumasok sila sa caravan, at tinanong ni Tuya si Koako kung may iba pa bang naroon kagabi. Sumagot si Koako na mayroong dalawang misteryosong figure sa gubat na naghagis ng kutsilyo sa dragon. Hinayaan ito ni Tuya pansamantala, dahil sa wakas ay nakarating na sila sa kaharian. Yumukod sila sa harap ng hari, pagkatapos ay pinasalamatan niya sila sa pagligtas sa nayon at pagkatalo sa dragon. Ipinakilala ni Yumi ang kanyang sarili sa hari, na tila nalulugod na kasama ang prinsesa sa kanyang palasyo. Ibinigay niya sa kanya ang mga dokumento para sa kanilang alyansa, at kinuha niya ito bago sabihin sa kanila na magsaya sa kanilang pananatili sa palasyo. Bago sila pakawalin, tinanong ng hari si Tuya kung natalo niya ang dragon at pagkatapos ay hinamon siya sa isang tunggalian. Pumasok sila sa isang arena kung saan humingi ng paumanhin sa kanya ang isang ministro, na nagpapaliwanag na kailangan ng hari ng isang mahusay na palo at siya lamang ang makakagawa nito. Naghanda ang hari sa kanyang mga sandata at nagsimula ang laban. Sa sandaling tumunog ang bell, ginamit ni Tuya ang kanyang sleep magic sa hari, na nagpabagsak sa kanya, at pagkatapos ay inilagay ang kanyang espada sa kanyang lalamunan, na nanalo sa laban. Nagsimulang maglakad palayo si Tuya, ngunit nagsimulang umiyak ang hari na parang sanggol at sinabihan siyang huwag gamitin ang magic spell na iyon. Magsisimula ang ikalawang round, at ang hari ay sumugod sa isang pag-atake, na hinaranggan ni Tuya, ngunit ang hari ay tila mas malakas sa pisikal at itinulak siya pabalik. Sumugod si Tuya para sa isang mabilis na pag-atake, ngunit nawala ang hari at sinubukan siyang salakayin mula sa likuran, ngunit iniwasan ito ni Tuya. Pagkatapos ay nagpasya siyang gumamit ng acceleration spell at lumabas sa likod ng hari, na ikinagulat niya. Sa lalong madaling panahon, pareho silang nagsimulang gumamit ng acceleration spell para lumaban. Ang hari muli ay tila may kalamangan, ngunit si Tuya ay nawala muli. Sa susunod na pag-atake nila sa isa't isa, nagagawa niyang dalhin ang kanyang espada ng mas mabilis kaysa sa hari at nanalo sa round. Sa gabing iyon, isang pagdiriwang ang inorganisa, at lahat ay dumating na nakadamit ng mag-agarang damit. Ang lahat ng mga babae ay mukhang maganda sa kanilang mga damit, kaya mabilis na kinuha ni Tuya ang kanilang larawan gamit ang kanyang telepono. Nais din ng hari ang ilang mga larawan, kaya hiniling niya sa kanya na i-print ang mga larawan at ibigay din ito sa kanya. Umupo si Tuya sa isang sulok para ilabas ang ilang pressure sa kanyang isipan, nang biglang may dumaan na teddy bear at sumenyas na sundan siya. Pumasok sila sa isang silid na puno ng mga kasangkapan habang ang teddy bear ay umaakyat at nakaupo sa kandanggan ng isang babae na nakaupo sa isang upuan. Iniisip ni Tuya kung gaano kay takot-takot ang sitwasyong ito, nang magsalita ang dalaga at sabihin sa kanya na narinig niya ang tungkol sa kanyang mga exploits. Nagpasalamat si Tuya sa kanya at nagtanong tungkol sa kakaibang teddy bear kung saan sinagot niya na mayroon siyang espesyal na mahika na nagbibigay daan sa kanya na buhayin ang mga normal na bagay. Ipinakita niya ito sa isang upuan at gusto rin ni Tuya na subukan. Ginawa niya ang parehong magic sa upuan, at sa sandaling umupo siya dito, nagsimula itong gumalaw, na ikinagulat ng babae. Nagsimulang matuwa ang dalaga, na ikinagulat ni Tuya dahil ang kanyang tibay para sa araw na iyon, kaya tumakbo siya palabas at nagkulong sa kanyang silid. Kinaumagahan ay bumaba siya at nakipagkita kay Lenzi at Yumi, na nasa labas para sa isang masayang paglalakad. Naalala ni Tuya ang pangil ng dragon na mayroon siya at dinala silang dalawa sa hardin at hiniling kay Lenzi na gamitin ang kanyang mahika upang putulin ang mga buto. Matapos hiwain ang mga buto, ginamit niya ang kanyang mahika para gawing baril at ilang bala ang mga buto.
Pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang bagong natutunang mahika upang i-automate ang pag-reload ng baril at pagkatapos ay ibinaril ang ilan sa isang puno. Ang mga babae ay nagsimulang matuwa nang makita ang baril na ito at nakiusap kay Tuya na gawin din silang baril. Kaya, tulad ng isang napaka-responsableng tao, gumagawa siya ng ilang mga baril para maglaro rin sila. Pagkatapos ay gumamit siya ng ilang higit pang mahika upang gawing kanyang espada ang kanyang baril sa kanyang kalooban, at sa wakas ay tinawag ito sa isang araw at pumunta sa bayan kasama ang mga babae upang kumain ng tanghalian. Habang bumabalik sa gabi, naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya, kaya sinabihan niya si Kouako na protektahan ang mga babae at gamitin ang kanyang speed magic para lumitaw sa likod ng mga observer na gumagamit ng flashbang at tumakas. Sinusundan sila ng kanyang telepono, kaya madali siyang makahabol bago barilin silang dalawa ng rubber bullets. Itinali niya ang mga ito at saka sinubukang tanggalin ang kanilang maskara. Tinanggal niya ang maskara at ito ay ang mga katulong ng mansion. Humingi sila ng paumanhin sa pagsunod sa kanya ngunit ipinaliwanag na inutusan sila ng hari na sundan si Yumi. Nang marinig ito, hinayaan niya silang umalis at naglakad pabalik sa palasyo. Kinabukasan, ginamit niya ang kanyang portal magic upang i-connecta ang dalawang kaharian, at dumating ang hari upang makilala ang Beast King mula sa Royal Capital at patibayin ang kanilang alyansa. Bumalik si Tuya kasama ang kanyang partido sa pamamagitan ng portal pabalik sa kanyang mansyon, at humiga sa kama upang makapagpahinga. Kinaumagahan, nagpa siya si Tuya na magpalipez ng ilang oras at nagsimulang lumikha ng mga bisikleta. Pagdating pa lang ng duke ay mukhang medyo interesado na siya kaya hinayaan siya ni Tuya na sumakay ng bisikleta, ngunit agad siyang nahulog. Gumagawa din siya ng ilan pang mga bisikleta para sa mga babae, at sinimulan nilang lahat na matutunan ito ng mabilis hanggat maaari upang mapabilib si Tuya. Mayroon silang kompetisyon para makuha ang pag-ibig ni Tuya, na sa huli ay nanalo ang duke. Ngunit pagkatapos nilang lahat ay mapagod, hiniling sa kanya ng duke na gumawa ng isa pang mas maliit na bisikleta para kay Sashi. Pumayag si Tuya at pumunta sa bayan para kumuha ng mga materyales. Nang may mapansin siyang ingay sa isang eskinita, sinundan niya ang boses at nadatnan niya ang dalawang lalaking may mga patalim na humaharang sa isang babae na nakasuot ng gulanit na damit. Sinabihan sila ni Tuya na itigil ang kanilang ginagawa, at kapag hindi sila umatras ay agad niyang binaril ang dalawa. Sinabi niya sa babae na kalimutan ang kanyang nakita, ngunit nagsimula itong sumunod sa kanya, kaya kumuha siya ng pagkain, at nagsimula silang mag-usap. Sinabi niya sa kanya na wala siyang tirahan, namatay ang kanyang ina, at umalis ang kanyang ama ilang taon na ang nakararaan. Nakaka-relate si Tuya sa nangyari sa kanya, kaya dinala niya siya sa kanyang mansyon at ginawa siyang isa sa kanyang mga katulong sa ilalim ng pangangasiwa ni Lame, ang mayordomo. Kinabukasan, nagpunta siya sa Beast Kingdom sa kahilingan ni Sashi kasama si Yumi, kung saan nakasalubong nila ang kapatid ni Olga na si Alma. Tila natutuwa siyang makita ang mga ito, nang biglang nakita nila si Olga sa tabi ni Leon na naglalakad sa mga lansangan. Nagpa siya silang sundan sila ng walang dahilan, at nang pumasok sila sa loob ng isang kafe upang kumain, ginamit ni Tuya ang kanyang telepono upang panoorin kung ano ang nangyayari sa loob. Paglabas nila, lahat sila ay nagtakbuhan, ngunit nabangga ni Alma ang lalaking nakahod at natamba. Ang lalaking nakahod ay ang Beast King, na may libangan na maglakad sa mga lansangan na nakasuot ng balabal. Lahat sila ay nanunood sa dalawang lovebirds sa parke, nang biglang may mga magnanakaw na nagsimulang manggulo sa isa sa mga nagtitinda at sinisira ang kanyang mga gamit. Agad na bumangon si Leon para sa kanyang pagtatanggol, ngunit inilabas ng mga lalaki ang kanilang mga kutsilyo upang banta siya. Ang Beast King at Tuya ay parehong nagsusuot ng maskara at binugbog ang lahat ng mga thug sa pag-aakalang hindi sila makikilala, ngunit madaling nakilala sila ni Leon. Agad na tumakbo palayo ang Beast King, ngunit nahuli ni Leon si Tuya bago siya mawala. Kinagabihan, bumalik si Tuya sa kanyang mansion nang sabihin sa kanya ni Lame na mayroon siyang mga bisita. Ang mga bisita pala ay ang babaeng may teddy bear na nagngangalang Lynn at ang berdeng buhok na nagngangalang Charlotte. Umupo silang lahat para uminom ng tsaa nang sabihin ni Lynn kay Tuya na narinig niya ang tungkol sa pakikipaglaban niya sa isang crystal insect. Ipinaalam niya sa kanya na nakakita pa sila ng katulad na halimaw sa isa sa mga ruins ngunit hindi nila nagawang talunin. At gusto niyang malaman ang higit pa tungkol dito. Ngayon ay gusto niyang pumunta sa Asian, ang lugar kung saan nagmula si Yae, at sinabi kay Tuya na may paraan upang pumunta doon.
Ipinatayo niya silang dalawa ni Yae sa isang bilog at magkahawak sila ng kamay na magpapakita kay Tuya kung ano ang hitsura ni Ishan. Pagkatapos nito, sinabi sa kanya ni Lin na dalhin silang lahat sa Ishan, at sa isang simpleng spell, lahat sila ay agad na ipinadala sa lupaing tinatawag na Ishan. Laminggo-linggo sila sa paligid ng kaunti at nag-enjoy sa kapaligiran bago sila dinala ni Yae sa kanyang bayan. Pumasok sila sa loob ng bayan kung saan ang lahat ay tila mula sa sinaunang Japan, na ikinagulat ni Lenzi, LZ, at Yumi na pawang kabilang sa isang bansa na mas kamukha ng sinaunang Europa. Dahil mula sa Japan, naipaliwanag ni Tuya ang lahat ng iba't ibang bagay, na humahanga kay Yae na agad silang dinala sa kanyang tahanan upang makilala ni Tuya ang kanyang mga magulang. Pumasok si Yae sa bahay at sinalubong ng kanyang kapatid na babae, at ang kanyang nakakagulat na batang ina na niyakap siya at tinanggap ang kanyang mga kaibigan. Nagtanong sila tungkol sa kanyang ama at kapatid na ikinalungkot ng kanyang ina, habang ipinaalam niya sa kanya na dinala sila ng Panginoon ng lugar na ito sa labanan at na sila ay kasalukuyang napapaligiran ng isang grupo ng mga sundalo sa loob ng isang fortress. Natakot si Yae at lumingon kay Tuya, nakikiusap sa kanya na hayaan siyang tumulong sa kanyang pamilya. At gaya ng inaasahan, agad namang pumayag si Tuya at inihatid silang lahat sa kalapit na lugar. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na gagamitin niya ang kanyang portal upang makapasok sa fortress ng mag-isa, at kung ang lahat ay tila maayos ay tatawagan niya ang iba pa sa kanila. Pagkatapos nito, ginamit niya ang portal at pasimpleng naglalakad sa loob ng fortress kung saan siya ay agad na napapaligiran ng mga gwardya habang ang kapatid ni Yae na si Jotaro ay may hawak na espada sa kanyang leeg. Agad na sinabi ni Tuya sa kanila na siya ay kaibigan ni Yae, na ikinagulat ni Jotaro ngunit hindi pa rin siya lubos na naniniwala sa kanya at hiniling sa kanya na ipakita si Yae. Nang marinig ito, agad niyang binuksan muli ang portal, at tumakbo si Yae at buong pagmamahal na niyakap ang kanyang stepbrother habang sumusunod ang iba pang grupo ni Tuya. Tumitingin si Tuya sa kanyang telepono upang makita ang libu-libong zombie na sundalo na may enchanted mask na naglalakad patungo sa fortress, at hindi sila mapigilan ng mga puwersang nagtatanggol. Karamihan sa mga lalaki ay pagod at nasugatan habang ang mga kaaway ay patuloy na lumalapit. Tinanong ni Yae kung ayos lang ang kanilang ama, at sinabi sa kanya ni Jotaro na ang kanilang ama ay kasama ng Panginoon na nagpoprotekta sa kanya. Pagkatapos nito, nabasa ni Tuya ang sitwasyon at ginamit ang kanyang telepono para pagalingin ang lahat ng nasugatang sundalo sa loob ng fortress na ikinagulat ni Jotaro, na nag-iisip na siya ay isang uri ng mangkukulam. Sinabihan siya ni Yae na huminahon dahil si Tuya ay isang makapangyarihang tao lamang, at pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagmamarka sa lahat ng mga kaaway sa kanyang telepono, at pagkatapos ay gumamit ng isang hindi kapani-paniwalang malakas na pag-atake ng lightning spear sa kanilang lahat ng sabay-sabay, na nagtatapos sa labanan. Pagkatapos nito, tinawag sila ng Panginoon na nagpakilala bilang Ieyasu at pinasalamatan sila sa kanilang tulong ngunit sinabi sa kanila na ang digmaan ay malayong matapos. Ayon sa kanya, isang Panginoon ng kalapit na kaharian ang nahuli at inilagay sa loob ng kulungan ng isang napakalakas at mapagmanipulang kaaway na lumikha ng lahat ng mga halimaw na ito sa pag-asang masakop ang mundo. Bago pa sila makapag-usap, isang ninja na babae ang bumaba mula sa itaas. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Suki, na nasa ilalim ng direktang utos ng dating Panginoon ng kalapit na kaharian. Ipinaliwanag niya na siya ay kasalukuyang nasa bilangguan ngunit nais ng tulong ni Ieyasu na mabawi niya ang kontrol sa lugar at talunin ang kontrabida. Nagpasya si Tuya na tulungan ang kalapit na Panginoon habang si Ieyasu ay naghahanda upang maghanda ng ilang mga kabayo para sa kanya. Ngunit tumanggi si Tuya at sinabihan lang si Suki na ipikit ang kanyang mga mata, at alalahanin ang kampo habang hawak niya ang kanyang mga kamay, na nagseselos sa ibang mga babae. Ginagamit niya ang kanyang mahika at inalam ang lokasyon ng lugar kung saan nagkampo ang mga kaaway at sinabi sa lahat na pupunta siya doon kasama sina Suki at Lin. Pagkatapos nito, naghihintay sila ng gabi at gumagamit si Tuya ng portal para makarating sa labas ng kampo. Sinabi niya kay Lin na gumamit ng invisible spell sa kanyang sarili at sa kanya, at ginawa niya ito kaagad, na ikinagulat ni Suki. Pagkatapos nito, sinubukan ni Tuya na gumawa ng portal sa bilangguan sa loob ng kampo ngunit nabigo ito. Sinabi sa kanya ni Lin na gumamit ang kalaban ng isang espesyal na spell para pigilan silang mag-teleport.
Sa kabutihang palad, pinahintulutan si Suki na pumasok sa loob ng kampo, at sinundan lang nila siya sa ilalim ng lupa sa kulungan kung saan nakakulong ang dating Panginoon. Ipinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili bilang si Nobuhiro at nagpapasalamat kay Tuya habang siya ay simpleng gumagawa ng butas sa selda ng bilangguan. Pagkatapos ay nagsimula silang sumulong upang palayain ang iba pang mga bilanggo. Pinalaya nila ang dalawa pang binata habang hinahanap ni Tuya ang kaaway na nagngangalang Yamamoto ngunit hindi niya ito mahanap sa kanyang telepono. Sinabi sa kanya ni Lin na may isang espesyal na bagay na humaharang sa kanyang mahika. Kaya pumunta sila sa labas at nakita ang item ng misteryosong lilang enerhiya na dumaan. Pagkatapos nito, inilabas na lamang ni Tuya ang kanyang baril bago gamitin ang kanyang telepono upang lumikha ng ilang magic circle sa lugar at naghaharing mga pagsabog mula sa itaas. Kasunod nito, sa wakas ay nakapag-teleport na sila kay Yamamoto na nagsusuot ng eye patch para magmukhang cool. Ang isa sa mga lalaki ay sumugod sa kanya, ngunit ang kanyang pag-atake ay agad na hineranggan ng isang zombified samurai. Ang zombified samurai pagkatapos ay tumalon sa unahan at sinubukang salakayin si Nobuhiro na halos hindi nakaiwas sa pag-atake at nag-aalala kung ano ang gagawin. Nagsimulang umiyak si Suki dito, ngunit inilabas lamang ni Tuya ang kanyang baril at pinasabog siya ng diretso sa mukha, na ikinagulat ng lahat. Nagulat si Yamamoto ngunit nagsimulang tumawa na parang baliw at inilabas ang kanyang eye patch para ipakita ang isang espesyal na pulang bato na nagbibigay sa kanya ng immortality, at iyon ang batong ginagamit niya para kontrolin ang mga patay na sundalo. Iniisip ng lahat na natalo sila sa labanan, ngunit ipinakita sa kanila ni Tuya ang kanyang mahika at hinawakan ang bato sa kanyang kamay. Nagulat si Yamamoto at agad na umiyak, habang binigay ni Tuya ang bato kay Lin na nagsasabing corrupt ang bato kaya itinapon niya ito sa hangin at pinaputukan ni Tuya gamit ang kanyang baril. Agad na hindi maganda ang pakiramdam ni Yamamoto at dahan-daang nagiging alikabok. Kinabukasan, sinabi ni Tuya kay Nobuhiro ang tungkol sa kanilang quest na mahanap ang ruins sa lugar na ito, at sinabi niya sa kanila na mayroong isang isla kung saan ang ruins ay rumored na. Ginagamit niya ang kanyang mahika upang mahanap ito, at pagkatapos ay bumalik sila sa bahay ni Yae kung saan pinasalamatan ng kanyang mga magulang si Tuya, at nagpaalam sa kanilang anak na babae bago gamitin ni Tuya ang kanyang portal at dinala sila sa isla. Agad na nagsimulang maglaro ang mga babae sa tubig habang hinahanap ni Tuya ang lokasyon ng ruins sa kanyang telepono, at nagulat siya nang malaman niyang nasa ilalim ng tubig ang ruins. Bago pa siya makapag-isip pa, tumakbo ang mga babae sa kanya at hiniling sa kanya na kumuha sila ng ilang swimsuits dahil gusto nilang mag-enjoy ngayong bakasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, pumayag si Tuya at ginamit ang kanyang portal upang bumalik sa kaharian at inanyayahan ang buong maharlikang pamilya na kasama niya para sa isang bakasyon. Sa lalong madaling panahon, ang mga babae ay nagpalit ng kanilang mga swimsuit at nagsimulang maglaro sa tubig. Habang ang hari, si Duke, at ang general ay nagkakaroon ng karera sa paglangoy sa karagatan. Nagpa siya si Tuya na tapusin din ang ilang trabaho at gumamit ng protection magic sa kanyang telepono bago sumisid sa ilalim ng tubig upang mahanap ang ruins. Pagkalipas ng ilang minuto, nahanap niya ito ngunit nagsimula siyang mawala ng oxygen at napilitang bumalik sa lupa. Pagkatapos nito, ipinaalam niya kay Lin ang tungkol sa pinakabagong pag-unlad na ito at tinanong siya kung alam niya ang anumang mga spell na hahayaan siyang huminga sa ilalim ng tubig ng mas matagal. Sinabi sa kanya ni Lin na hindi niya alam ang tungkol sa anumang mga spell dahil hindi siya mahilig sa paglangoy, at tinawag niya ang berdeng buhok na mage. Tinanong niya siya tungkol sa anumang mga spell na huminga ng mas matagal sa tubig, ngunit kahit na siya ay hindi alam ang anumang spell na ganoon. Biglang nagsalita si Koako at ipinaalam kay Tuya na may isa pang heavenly beast na katulad niya, na may kakayahang lumangoy sa ilalim ng tubig hanggat gusto nito. Kung si Tuya ay maaaring gumawa ng isang kasunduan sa heavenly beast kung gayon kahit na siya ay maaaring lumangoy sa ilalim ng tubig ng madali. Tumingin si Tuya kay Lin, na nagsabi sa kanya na maaari nilang subukan. Pumunta sila sa isang liblib na lugar kung saan gumuhit si Lin ng magic circle, at nagsimulang sabihin ni Tuya ang spell para ipatawag ang beast. Tinawag niya ang heavenly beast, at biglang nagbago ang anino bilang isang higanteng pagong na may ahas na nakabalot sa shell nito. Nakilala ng pagong si Koako at nagsimulang makipag-usap sa kanya habang lubos na hindi pinapansin si Tuya at pagkatapos ay nagtanong tungkol sa kanya. Sinabi ni Koako sa pagong na siya na ngayon ang alaga ni Tuya, na ikinagulat ng pagong.
Ipinangako ni Koako na si Tuya ay napakalakas at sinabihan niya ang Pagong na makipagkasundo sa kanya. Ang Pagong ay tumingin kay Tuya at hinahamon siya sa isang tunggalian, at sinabi sa kanya na kung si Tuya ay mananatiling nakatayo sa oras na lumubog ang araw, siya ay papayag na gumawa ng isang kasunduan. Agad namang pumayag si Tuya sa laban, at bago pa man umatake ang Pagong, ginamit na lang niya ang kanyang sleep magic, dahilan para mapadapa ang Pagong sa likod nito. Agad siyang naglagay ng magical bullet sa kanyang revolver at pinaputukan ang Pagong, na nagre-resulta sa Pagong na hindi makabangon ng hindi nadulas. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Pagong ay nagsimulang umiyak at nagmakaawa kay Tuya na huminto at pumayag na makipagkasundo sa kanya, na kinikilala ang kanyang kapangyarihan. Pinangalanan siya ni Tuya na Sanggo at sinabihan siyang bawasan ang laki nito, at ang Pagong ay obligado, na naging isang mas maliit na bersyon na maaaring lumutang sa hangin. Matapos lumubog ang araw, nagpa siya si Tuya na pumunta sa tubig at hanapin ang ruins. Agad na kumapit si Sanggo sa kanyang mga balikat na nagbibigay sa kanya ng kakayahang huminga at maglakad sa ilalim ng tubig. Pumasok siya sa ruins at napunta sa isang espesyal na silid na may mga hiyas na inilagay sa isang bilog. Pumasok siya sa loob at hinawakan ang gitnang hiyas, at biglang nagliliwanag ang buong silid. Sa susunod na pagmulat ni Tuya ng kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili sa isang ganap na kakaibang lugar na parang isang hardin. Bago niya ito maisip, isang babae na may berdeng buhok ang lumapit sa kanya at ipinakilala ang sarili bilang si Francesca, ang protector ng hardin na ito. Tinanong niya siya kung nasaan sila, at ipinaliwanag niya na kasalukuyang nasa libu-libong talampakan sila sa ibabaw ng lupa, lumulutang sa walang katapusang kalangitan sa isang aerial garden, na nilikha ng isang scientist na nagngangalang Regina. Sinabi niya sa kanya na ang magic circle na pinasok niya sa ilalim ng tubig ay isang uri ng teleportation device na humantong sa kanya sa hardin. Pagkatapos gumala-gala, tinanong niya ito kung bakit hindi nila nakikita ang hardin mula sa lupa, ngunit sumagot siya na ang hardin ay palaging hindi nakikita ng sinuman hanggang sa makarating sila sa loob ng hardin na ito na ginawa ni Regina. Si Regina ay isang napaka-paranoid na babae at lumikha ng isang grupo ng mga depensa at kahit na nilikha ang kanyang sarili bilang isang kalahating robot at kalahating tao na mahiwagang nilalang bilang protector. Tumingin siya kay Tuya at sinabi sa kanya na nakahanap siya ng angkop na kandidato para maging may-ari ng hardin at tinanong kung tatanggapin niya ito. Siya ay lubos na natulala sa panukalang ito dahil wala siyang alam sa mga nangyayari. Ipinaliwanag ni Francesca na ang isang tao lamang na maaaring gumamit ng lahat ng iba't ibang uri ng elemental magic ay maaaring i-teleport sa pamamagitan ng magic circle, at ito ay ginamit ng isang beses ng mismong lumikha ng hardin 5,000 taon na ang nakalilipas. Ngayong nakahanap na siya ng angkop na kandidato, sinabi niya kay Tuya na siya na ang magiging lingkod niya mula ngayon. Bumalik sa dalampasigan, ang mga babae ay nagsimulang mag-alala tungkol kay Tuya dahil matagal na siyang pumasok sa loob ng ruins. Ngunit ang kanilang mga alalahanin ay nawasak nang lumitaw si Tuya sa portal at dinala silang lahat sakay ng aerial garden. Agad na kinikilala ni Lin ang teknolohiya bilang mga artifact na kabilang sa Lost Civilization na napaka-advance sa teknolohiya. Ipinakilala niya ang lahat kay Francesca, na nagsisinungaling na gustong pakasalan siya ni Tuya, na nagseselo sa iba pang mga babae, at nagagalit sila sa kanya. Si Yumi, gayunpaman, ay kinokontrol ang sitwasyon at dinadala ang mga babae sa paglalakad. Iminungkahi niya na handa siyang ibahagi si Tuya sa kanila at gusto niyang pakasalan silang lahat. Samantala, si Lin ay nagtanong pa kay Francesca at nagtanong kung mayroong anumang magical weapons o kayamanan sa malapit, ngunit tumanggi siya, at sinabi sa kanya na ang hardin ay bahagi ng maraming aerial structures na nilikha ni Regina 5,000 taon na ang nakakaraan, at mayroon pang 9 na aerial structures tulad ng ito, kabilang ang isang higanteng aklatan. Agad na nagsimulang matuwa si Lin sa pag-iisip ng lahat ng kaalaman na maaari niyang makuha, ngunit tumugon si Francesca na hindi niya alam kung nasaan ang alinman sa iba pang mga istruktura. Sa oras na iyon, ang iba pang mga babae ay sumali din sa pag-uusap, at sinabi sa kanya ni Lenzi na gamitin ang kanyang smartphone, ngunit walang palatandaan ng anumang mga lugar na iyon. Biglang bumangon si Francesca at sinabi kay Tuya na kailangan niyang kumpletuhin ang pagpaparehistro. Sinimulan niya itong bigyan ng CPR, at pagkatapos nito, sinabi sa kanya na ang hardin ay pag-aari niya ngayon. Tumayo si Lenzi at sinabi kay Francesca na mali ang kanyang pamamaraan at ipinakita sa kanya ang tamang paraan ng CPR habang nanonood ang iba.
Bumalik silang lahat sa kanilang mansion kung saan pumasok si Yumi sa silid ni Tuya at pinaamin niya ang kanyang nararamdaman para kay Lenzi, na ginagawa niya. Kaagad pagkatapos noon, tinawag siya nina LZ at Yae sa training grounds. Pareho silang may iniisip at sinabihan si Tuya na makipag-sparring session sa kanila nang hindi gumagamit ng magic. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, pumayag siya. Nagsimula ang labanan, at inilabas niya ang kanyang espada at hineranggan ang pag-atake ni Yae habang iniiwasan ang suntok ni LZ. Hinagisan siya ni Yae ng kutsilyo, ngunit umiwas siya at pinaputukan siya ng kanyang baril, at ang pag-counterattack kay Elsa, ibinagsak siya sa lupa at itinutok sa kanya ang kanyang baril. Sinabihan niya itong sumuko, ngunit hindi, at nagulat si Tuyo, wala na siyang bala dahil tila sinadyang pinutol ang kanyang pouch nang maghagis ng kutsilyo si Yae. Ginagamit ni LZ ang kaguluhang ito at pinatalsik siya, na nanalo sa labanan. Nang magising siya, lahat ng 4 na babae ay nakatayo sa harap niya, at sinabi sa kanya ni Yumi na siya at ang iba ay nagpasya na silang lahat ay gustong pakasalan siya. Nahiya si Tuya dito at nag-teleport sa hardin kung saan sinabi niya ang kanyang mga problema kay Francesca. Naglabas si Francesca ng isang tablet at nakakabit ng isang espesyal na cable na nagpapahintulot sa kanya na makipag-usap sa lumikha ng hardin, si Regina. Sinabi sa kanya ni Regina na ang kanyang sibilisasyon ay dating isa sa pinaka-advanced na sino man na nakita. Ngunit isang araw, isang app na tinatawag na TikTok ang inilabas na humantong sa kanilang henerasyon sa isang malalim na butas ng pagkabulok, at lahat sila ay nawala. Pagkatapos ay tinanong niya kung mayroon siyang anumang mga problema. Ipinaalam sa kanya ni Tuya ang tungkol sa mga babae na gustong pakasalan siya, kaya sinabi niya sa kanya na makipag-usap sa Diyos na isang napakagandang ideya. Gumagamit agad siya ng portal para mahanap ang Diyos na nanonood ng Netflix. Binati niya si Tuya, na agad na nagsabi sa kanya tungkol sa kanyang problema, at nagpa siya ang Diyos na tawagan ang Diyosa ng pag-ibig. Sinabi niya sa kanya na kailangan lang niyang sundin ang sinasabi ng kanyang puso, at pagkatapos ay mawawala ang lahat ng mga problema. Bumalik siya sa mansyon kung saan tinipon niya ang lahat ng mga babae, at sinabi sa kanila na hindi niya sila maaaring pakasalan ngayon dahil hindi pa siya handa, ngunit nangangako na pakasalan silang lahat balang araw.